Dear Diary, hindi ko alam kung saan ko sisimulan, pero kailangan ko na ilabas lahat. Lumaki ako sa marangyang bahay. Malalaking silid, mamahaling gamit, lahat ng bagay na kayang bilhin ng pera. Ngunit ang pinakakulang sa akin ay ang oras at pagmamahal ng mga magulang ko. Noon akala ko ang droga, alak at pills, lahat ng pinagbabawal ay makakatulong sa akin para lang takasan ang lungkot at pag-iisa. Bawat gabi, ako'y nag-iisa sa malalaking silid ng aming bahay. Kahit mayaman, pakiramdam ko ay walang makakaintindi sa akin. Akala ko, wala nang pag-asa para sa akin. Lumaki ako sa pamilya na abala sa negosyo at sariling mundo. Walang oras para sa akin. Ang bawat gabi, tahimik. Ang bawat hapunan, puno ng katahimikan at abala. Natutunan kong maglaro, mag-isa, mag-isip, at humanap ng pansamantalang kasiyahan sa maliliit na bagay. Sa school, naramdaman ko ang kalungkutan. Binubuli ako, iniwan sa laro, hindi kasama sa grupo. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may tinig sa loob ko na nagsasabing, Makoy, kailangan mong magpatuloy. Dear Diary, kung bakit ganito ang buhay ko, mayaman, ngunit walang pagmamahal, nakakatuwang isipin, ngunit sa puso ko, walang laman. Nang makilala ko ang barkada na nagpakilala sa akin sa bisyo, akala ko makakahanap ako ng pansamantalang saya. Unang tikim, unang gabi, tila nakalimot ako sa sakit at lungkot. Ngunit kalaunan, bumagsak na ako. Nalulong sa droga, alak, at mga bagay na pinagbabawal. Pinawi ko ang lungkot, ngunit sa huli, mas lalo lang akong nalugmok. Bawat bote, bawat sigarilyo, bawat gamot, pansamantalang balm sa sugat sa puso ko. Ngunit alam ko sa loob ko, mali ito. Ang malaking bahay na dati ay parang palasyo. Naging kulungan ko. Ako lang at ang alaala ng kakulangan ng pagmamahal. Dear Diary, sa bawat pagkalulong ko, nawawala ang tunay na Makoy. Pakiramdam ko, naiiwan sa sarili ko at wala nang makakaintindi sa akin. Narating ko ang pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Pakiramdam ko, wala nang pag-asa. Ang pamilya ko abala sa kanilang mundo. Ang barkada ko may kanya-kanyang buhay. Wala akong nakasandalan. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may tinig sa loob ko. Hindi ka pa tapos, Makoy. May liwanag pa. Natatakot ako, ngunit alam ko kailangan kong lumapit sa isang mas mataas na gabay. Kailangan kong humingi ng tulong. Hindi ko kayang gawin ito mag-isa. Sa bawat gabi na nag-iisa ako sa aking kwarto, nagsimula akong magdasal. Kahit maliit, kahit tahimik, pakiramdam ko ay may nakikinig. Dear Diary, dito ko naramdaman ang kahalagahan ng pananampalataya. Kailangan kong lumapit sa Lord. Kailangan kong humingi ng guidance at patawad. Unang beses sa buhay ko, huminto ako at nag-reflect sa sarili kong pagkukulang. Bawat hakbang, kahit maliit, ay patungo sa tama. Nagsimula akong magsulat sa diary ng mas madalas. Nagsimula akong magdasal. Nagbago ako ng routine. Nag-aaral, nag-exercise, nag-rehab. Hindi madali, ngunit bawat maliit na tagumpay ay nagbibigay sa akin ng bagong lakas at pag-asa. Dear Diary, natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi mula sa material o bisyo, kundi sa pagbabago, sa pananampalataya at sa pagmamahal sa sarili ko. Ngayon, mas malinaw ang landas ko. Natutunan kong mahalin ang sarili ko at lumapit sa Lord sa bawat hamon. Araw-araw, pinipili kong bumangon mula sa kadiliman. Ang bawat hakbang, bawat pagsubok, ay bahagi ng paghubog sa akin bilang mas mabuting tao. Nakikita ko ang liwanag sa bawat simpleng bagay. Pamilya, kaibigan, mga tao na natutulungan ko. Natutunan kong ang tunay na kasiyahan ay hindi mula sa bisyo, kundi mula sa pagbabago at pananampalataya. Kung kaya kong bumangon mula sa kadiliman, kaya rin ng iba. Kailangan lang maniwala sa sarili at lumapit sa Kanya. Minsan kailangan mo lang humingi ng tulong. Minsan kailangan mo lang magtiwala sa sarili mo at sa Kanya.
At kapag ginawa mo iyon, makikita mo ang liwanag kahit sa pinakamadilim na gabi. Dear Diary, salamat sa pagdinig sa lahat ng aking lihim at sa pagtulong sa akin na maging mas malakas, mas mabuti, at mas mapagpakumbaba. Dear Diary, ngayon ko naramdaman ang liwanag sa aking buhay. Sa kabila ng lahat, narinig ko ang tinig na nagsabi, "Makoy, anak ko, sa bawat pagkadapa mo, may pagkakataon kang bumangon. Huwag kang matakot humingi ng tulong. Lagi akong nandito para sa'yo." Ang mga salita na iyon ang nagbigay lakas sa akin. Natutunan ko, ang tunay na kaligayahan ay hindi sa bisyo o material na bagay, kundi sa pagbabago, pananampalataya, at pagmamahal sa sarili. Sa mga makakabasa nito, huwag kayong matakot humarap sa sarili ninyo, humingi ng tulong, at maniwala sa liwanag. Kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na naghihintay sa iyo. Kung nagustuhan ninyo ang kwento ko, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-follow ang channel para sa iba pang kwento ng inspirasyon at pag-asa. Salamat sa pakikinig at lagi ninyong tandaan, sa bawat kadiliman may liwanag na naghihintay.